Magandang araw mga Ginoo at Binibini, and welcome back again to my YouTube channel. So, tapos ko na ang Kabanata 41 and nalaman ko na namatay si Salome at yun yung family tree hanggang sa I Love You Since 1892, kaya siya prequel. And then nalaman ko na rin yung about kay Esmeralda. Pares lang si Fidel at si Rolando na naging kapalaran, naging pare. Yun. Pero pinaka nakaka-touch talaga sa lahat is yung kwento talaga nila Salome at Fidel. Hindi ko talaga makalimutan. Simula ng kahapon nakatulog ako, hanggang ngayon nasa utak ko pa rin lahat. At talagang napapaiyak. Nalulungkot na lang ako. Tapos ito tayo. Kay Sinagtala at Franco Velez. Magkakaalaman na muli tayo sa Kabanata 42 ng Our Asymptotic Love Story. So, let's begin, shall we? So, yun na nga mga Ginoo at Binibini, natapos ko na ang kwento ni Franco at ni Sinagtala. Ano masasabi ko, ang ganda rin at nakakalungkot. Kung saan doon talaga nagsimula ang lahat. Yun. Iniibig kita, Sinagtala, at sasabihin ko iyan sa iyo hanggang sa muli nating pagkikita. Iyan yung sinabi ni Franco bago siya mamatay. And then, nagpakamatay din si Sinagtala. Tapos sinulat niya, gamit yung dugo niya, sinulat niya sa baybayin yung pangako. Ganon din kasi ang ginawa ni Franco. Ito yung, yung word na familiar sa akin, yung ruego que nos encontremos. Yan, hanggang ngayon familiar to sa akin, at ang ibig sabihin ay panalangin ko na muli nating matagpuan ng isa't isa sa ibang sitwasyon kung saan walang sino man ang makahadlang sa ating pagmamahalan. Ayon sa alamat, sa patuloy na pagbuhos ng napakalakas na ulan na puno ng tubig ang tabi ng mayabong na puno hanggang sa naglawa ang bahaging iyon ng isla. Kalaunan, tinawag ang anyong tubig na iyon na lawa ng luha. At it makes sense. Dahil sa I Love You Since 1892, alam ko yung lawa ng luha. At yun, natapos ko siya. Dito na ako sa Pilipinas, April 2015, graduation day. Sa tingin ko, mag-focus na tayo sa buhay nila Nathan and ni Aleza. At yan na nga. Kakaalaman na tayo. Pero bukas na ulit ang magbabasa kasi tapos na yung oras ko sa pagbabasa. Saktong 1 oras. Lumagpas na ngayon kasi nag-vlog ako. Kasi may gagawin pa ako. And ang masasabi ko lang, mas nakaka-touch yung nangyari kila Salome at Fidel. Naintindihan ko kung saan nagsimula lahat. Pares lang masaklap lahat sa kanila. Pero ibang-iba kasi yung time na nababasa mo yung buong storya ni Salome at ni Fidel. Kaya ganun na lang yung impact nun sa akin. Kasi hanggang ngayon ay naalala ko. Naalala ko yung mga lines, yung mga nangyari kay Salome at kay Fidel. Ginawa ni Patricio. Nalulungkot pa rin talaga ako. Grabe yung impact ng kwento nila sa akin. At malalaman ko na sa huling bahagi nito kung anong mangyari kila Aleza at Sir Nathan. Kasi gustong-gusto ko nang malaman. Magkakatuluyan ba sila? May mangyayari ba? Doon ko malalaman kapag nabasa ko na ito bukas. So, see you again. Thank you for watching.
Ilang araw, ginawa at binibini, hindi ko alam kung narinig yung boses ko. Pero, dito ako kung sabihin sa inyo, natapos ko na ang Our Asymptotic Love Story. 1:57 a.m. ng July 26, Wednesday. At kasalukuyan ding bumubuhos ang ulan. At kapansin-pansin ang pamumugto ng aking mata. Sa katotohanang umiyak ako sa ibang dahilan. Hindi sa binabasa ko. It's personal. Okay? Tapos ko na siya. At habang nagbabasa ako, ramdam ko yung lungkot. Lalo na't sumasabay rin sa nararamdaman ko. Kahit pa paano masaya ako na medyo memorable sa akin yung pagtatapos ko ng story ko. Dahil umuulan din, gabi, nadaanan ko yung time ng graduation day ni Aleza. Hanggang sa tungkol kila Carmela at Juanito. I love you since 1892. Hanggang sa magtungo si Aleza sa Hacienda Monte Carlos kung nasaan yung lawa ng luha. Andun din si Fidel. Nagpaalam sila sa isa't matagal hindi silang nagkita, tapos nalaman na lang ni Aleza na ganoon pa rin yung kapalaran niya kay Fidel. Pare. Hanggang sa nagpatawaran din si Patricio or si Brian at si Aleza Salome. Yun. Ngayon, alam ko na. Ang kapalaran naming dalawa ay ang mabuhay sa mundong ito ng mag-isa. Maraming salamat sa lahat. Mahal na mahal kita. Paalam na. Sinagtala, Dumeng, Esmeng, Aleng. Maraming salamat din sa lahat. Mahal na mahal rin kita. Paalam na rin Franco, Delong, Landong, Natong. Pareho kami natawa sa mga palayaw namin. Tawa na may halong luha at tighati. Sandali siyang napatitig sa akin. Pagkatapos ay tumalikod na siya at naglakad palayo.
Kasabay ng pagbuhos ng ulan, muling bumalong ang luha sa aking mga mata. Natutok ko ang aking bibig para hindi niya marinig ang paghabulbol ko. Ayokong mag-alala pa siya sa akin. Tumakbo na siya palayo at alam kong tulad ko, hindi na rin niya kayang pigilan pa ang sakit na kanyang nararamdaman. Tuluyan nang lumubog ang araw, tila nakikiramay ang ulan sa kalungkutan namin. Winakasan na nila yung ilang siglo ng paghihirap nila. Tanggap na nila sa sarili nila. Tapos hanggang sa epilogo, matanda na si Aleza. Nakita ko dito si Juanito the 7 and si Carmela. Karoon sila ng conversation. Hanggang sa nalaman ni Aleza na namatay na si Francis Nathan Abrantes. Isang lumakas yung ulan, hindi ko na alam kung narinig niyo ako yung boss ko ngayon. Hindi ko kayang lakasan pa yung boses ko. Pero yun, nabasa ko yung liham ni Sir Nathan, ni Francis Nathan Abrantes. Nababasa ko, may halong saya na lungkot. Ang pinakamasakit dito na part, hindi talaga sila magkakatuluyan kahit anong gawin nila. Kahit maulit pa yung buhay nila. Sapat na sa akin na mahal kita at mahal mo ako. Nais ko malaman mo na hindi ko pinagsisihan na sa ilang buhay natin na nagdaan. Sinubukan pa rin natin lumaban kahit na sa umpisa pa lang ay imposible nang makamit natin ang kaligayahan. Bukasan na natin ang paulit-ulit nating kasawian. At kung muli man tayong mabubuhay sa susunod na panahon at sa ibang katauhan, hinihiling ko na sa oras na magkalapit muli ang kapalaran nating dalawa, ipagpatuloy mo lang ang paglalakad. Huwag kang lilingon sa akin. Huwag mo na akong kakausapin at huwag mo na akong hintayin. Kahit ilang beses pang maulit ang istorya nating dalawa, kahit ilang beses maisulat ang mga salita sa mga pahina, at kahit ilang dekada o siglo pa ang lumipas, mananatiling asintotiko ang kwento ng ating pag-ibig. Kung tayo ay dalawang linya, isa lagi sa atin ang asintota. At ang kapalaran natin ay ang patuloy na magkalapit, ngunit kailanman ay hindi magiging isa. Dito ko natatapusin ang lahat. Hinihiling kong totoong mahanap natin ng kapayapaan at kaligayahan ng ating mga puso. Maraming salamat sa lahat at paalam na, aking sinta. Hindi ko man ang empty na. Gagawin ko na ito. Settle. Itong part na ito. Sulat din ni Sir Nathan. Paalam na sa iyo, aking mahal. Ako na ang lumayo. Ang unang lumisan upang hindi mo sisihin ang iyong sarili. Ang tanging hiling ko sa iyo ay ngumiti ka. Sapagkat dumaan man sa iyo ang lungkot, alam kong laging pagkakaanin ng ngiti mo ang iyong puso. Inaasahan kong mula ngayon, hindi ka na malulungkot nang walang dahilan kapag bumubuhos ang ulan. Nagmamahal, Francis Nathan Abrantes.
Sinasabi din dito, marahil para sa iba ay malungkot ang pagtatapos na ito. Ngunit alam mo na hindi ito malungkot. Hindi tayo malungkot dahil alam nating pareho na kahit hindi tayo nagawang pagbigyan ng tadhana, nagkaroon naman tayo ng ilang buhay upang makapiling ang isa't isa. At kung muli man tayong mabubuhay sa ibang katauhan at sa ibang panahon, sa oras na magtagpo ulit ang mga landas nating dalawa, asahan mong ako ay hahalo na lamang sa mga ordinaryong taong nakakasalubong mo sa daan. Hindi na ako titigil sa paglalakad upang tingnan ka. Hindi na kita kakausapin upang hindi mo nahanapin pa ang kasulok-sulukan ng iyong alaala kung sino ka. Hindi na ako lilingon upang hindi mo malaman na naroon lang ako. Ang lalaking naghahatid ng mga pasakit sa iyong puso. Hinihiling ko na kung may susunod pa tayong buhay, hayaan mo na lamang ako na pagmasdan ka mula sa malayo. Nais kong matiyak na masaya ka at payapa ang buhay mo. Panalangin ko na kung muli kitang makita sa darating na panahon, pangako na magiging masaya ako kahit hindi mo na malaman na naging bahagi ako ng nakaraan mong buhay. Tanggap ko nang hanggang dito ko na lamang may paglalaban ang pag-ibig ko sa iyo. Mas hindi ko kakayanin kung muli mong sasapitin ang mga paghihirap na dumarating sa iyo sa tuwing lumalapit ako. Fiction to. Historical fiction. Fiction. Imahinasyon. Pero grabe yung impact nun sa atin kapag nagbabasa tayo. Lagi kong maalala itong storyang to. Imposibleng hindi. Ngayon, alam ko na kung bakit sinasabi nila na mas mahirap ay na mas masakit ang asymptotic love story kesa sa I Love You Since 1892. Kasi kahit anong gawin nila, kahit ipaglaban nila, umulit man ang buhay nila, mabuhay man sila ulit, isang katauhan pa rin. Kaya our asymptotic love story. Dalawang linya na pinaglalapit pero hindi nagiging isa. Nais kong kunin ang dalawang libro dito upang magpaalam din. Anumang oras, Jessa, maaari mong ipihit ang mga pahina dito upang silipin ang alaala ng nabasa mo ito. Okay? Alam kong magiging parte ng puso mo to. Dahil alam mo sa sarili mo na mahilig ka sa mga malulungkot na storya or anything na nagpapalungkot sa'yo. Kahit musika pa yan. Okay? Sinimulan ko tong basahin ng August 2022. At hindi ko siya natatapos kaagad dahil busy sa school at hindi ako consistent sa pagbabasa. Ngayon, halos mag-iisang taon na din. Natapos na kita. Nagpapaalam na ako sa'yo. Pero kahit anumang oras, maaari mo siyang balikan. Jessa.
mapanoorin man itong vlog na to. Dahil alam kong naging parte rin to ng puso mo. Sinisigurado ko. Mula kay Sinagtala, Franco. Kaya hindi ako nanghinayang sa libro na to. Bakas yung pagiging makaluma niya na mas lalo nagbibigay value sa libro ko. Hanggang kila Salome at Fidel na mas lalong nagpabigat sa puso ko. Nang malaman ko ang istorya nila at ang buong katotohanan sa likod ng mga panaginip ni Aleza. Pinaka nakaantig sa puso ko yung istorya ni Salome at Fidel. Pero alam kong iisa lang sila lahat. There's something na masakit talaga. Kasi buo yung storya nila. And gano'n na rin kay Aleza at kay Nathan. At kay Esmeralda at Rolando. Hanggang sa inyo, Aliza and Nathan. Maraming salamat sa halos isang taong pagbabasa ko nito. At masaya ako na hindi ako tumigil upang basahin ito. Maraming salamat sa panonood, mga Ginoo at Pinibini. Sana kahit pa paano, naalala niyo rin ang mga kwento nila. At ako'y magpapaalam na.